Magandang araw mga ginikilig kong tagapakinig. Ngayon po, ang pagpapatuloy ng ating kwento. Sana walang mag-skip ng ads para makatulong na rin. Simulan na natin. Makalipas ang mga oras, doon na nagsimulang maglakad si Chris upang puntahan ang lalaking nanakit sa kanyang lola. Habang naglalakad siya, nakaramdam ng matinding galit itong si Chris. Dahil yun ang unang pagkakataon na nakaranas ng pananakit ang kanyang lola. Maski ang luluturo niya noon, siguradong hindi ito napagbuhatan ng kamay nung ito'y nabubuhay pa. Ilang minuto pa ang lumipas. Nadatna naman niya ang mga binata sa may plaza ng lugar. Naninigarilyo pa ang ilan dito, habang yung iba naman bagsak na sa alak. Nang makita siya ng isang binata na papalapit siya, agad naman itong tumawa habang tinatawag ang iba nitong kasama. "Mga tol, andito na yung anak ng matanda oh." "Boy, may kailangan kaya yata?" Wika nito paglapit nito sa kanya. Nang marinig ito ni Chris, wala naman siyang imik habang mahigpit ang kanyang kamay. Wala siyang balak na gumamit ng mga lihim na karunungan dahil nais niya na ang sarili niyang kakayahan. Sa isang iglap, napaligiran siya ng mga lalaki. Ang ilan sa mga ito ay aamba ng papakin siya at ang iba naman nanatiling nagmamasid habang mayroong hawak na mga pamalo. Matapos itong masipat ni Chris, bigla naman siyang kwiniliuhan ng isa sa mga ito. "Napakalakas ng loob mo, Toy. Para pumunta ka dito ng mag-isa, ha? Anong gawin mo? Ipaghiganti mo ang iyong lola? Kung sakit lang naman ang katawan ng iyong hanap, hindi ka nagkakamali ng lugar." Wika ng isang lalaki. Nang marinig ito ni Chris, mabilis niyang hinawakan ang mga kamay nito. Nakasalukuyang nakakwelyo sa kanyang damit. Paghawak na paghawak niya rito, agad namang napasigaw ang lasenggo dahil sa pagkahigpit ng kanyang paghawak. Dahil sa pangyayaring yun, napilitan siyang hampasin ng dala nitong mga pamalo. Hinayaan lamang ito ni Chris sa kadahilanang nais niyang sindakin ang mga ito. Sa paulit-ulit ng pagtama ng pamalo sa kanyang ulo, nanatili pa rin siyang nakatayo na animoy hindi natinag sa mga ginawa ng mga ito. Pagtigil ng mga lasenggo sa kanilang mga pinaggagawa, nang makita nila si Chris nang walang galos ang kanyang mga ulo, hindi rin ito nakaramdam ng pagkahilo. Kahit ilang ulit na itong tinamaan sa ulo ng dala nilang pamalo. "Yan lang ba ang kaya ninyo? Ang lakas ng loob ninyong manakit ng matanda. Tapos yan lang ang kaya ninyo? Naghanap nga talaga kayo ng sakit ng katawan." Wika ni Chris. Matapos niyang bitawan ang mga katagang yan, agad naman niyang binalibag ang lalaki sa lupa na hawak niya at mabilisang sinuntok sa may puwak. Sa sobrang lakas ng pagkasuntok ni Chris, agad namang nawala ng malay ang lasinggo.
Akala nga ng mga kasama nito, patay na ito dahil sa hindi na yun gaanong gumagalaw. Nakitaan na rin nila ito ng pagiging katawan at nanginginig na para bang naghingalo. Matapos itong gawin ni Chris, agad naman niyang hinarap ang mga lasinggong may dalang pamalo. Sa puntong yon, wala na silang nagawa kundi ipagpatuloy ang kanilang paghampas sa ulo ni Chris. Sinalo naman ito lahat ni Chris upang ipakita sa mga ito na hindi siya ang taong madaling matinag sa mga mapanghamak. Nang mapagtanto ng mga kalalakihan na hindi ubra ang kanilang mga papalo, agad namang bumunot ng baril ang isa sa mga ito. Pagtutok ng baril kay Chris, mabilisan naman niya itong hinarap habang nagwiwika ng, "Kahit ubusin niyo ang laman ng baril dito sa katawan ko, hindi mo ko mapapatay." Habang ginagawa niya ito, ay mas lalong lumapit si Chris sa mga lalaking ito. Maya-maya pa, laking gulat na lamang ng mga taong naroon nang biglang ipinutok ng lalaki ang baril na kanyang hawak-hawak sa kanyang noo. Pagtama ng bala sa kanyang bunbunan, laking gulat na lamang ng mga kasama nito nang tumalbog lamang ang bala sa kanyang noo. Magamat hindi tinabla ng bala ang kanyang katawan, ramdam na ramdaman niya noon ang sakit na idinulot nito sa kanyang balat at laman. Matapos ang mga pangyayari, mabilisan namang kinuha ni Chris ang baril upang ihagis sa malayong parte ng damuhan. Mabilisan din niyang hinawakan ang lalaki at bahagyang itinulak. Dahil sa ginawa nito, napag-isip-isip ni Chris na halang na ang kaluluwa ng lalaking ito at sanay nang pumatay ng tao. Nang akmang lalapit pa noon ang lalaki, sininyasan niya itong huwag lumapit. "Kapatid, hindi ko intensyong saktan ka. Pero nadala lang ako sa galit dahil sa ginawa niyo sa lula ko. Patawad kung anuman ang nagawa ko sa mga kasama ninyo ngayon. Huwag na kayong lumapit sa akin. Masasaktan lang kayo." Wika nitong si Chris na tila nagmamakawa pa siya sa mga lalaki. Subalit hindi ito nakinig at talagang sumunggab sa kanya. Nang mga oras na yon, tila uminit ang mga kamay niya. At nang mahawakan niya ang lalaki, bigla na lang itong humandusay at nawala ng malay. Alam niyang wala siyang ginawa dito, kaya nagulat din itong si Chris kung bakit nangyari sa lalaking yon. Bagaman malaki ang sala nito sa kanya, nakakaramdam siya ng pagkaawa sa lalaki. Sa isip-isip niya, kung hindi siya ginabayan ng mga anghel, maaaring pinaglalamayan na siya ng mga oras na yon. Maya-maya pa, agad namang sumugod ang ilan sa mga kasama nito na merong dala-dalang mga tipak ng kahoy. Walang pagdadalawang isip nila itong inihampas sa katawan ni Chris na buong lakas namang silaro niya. Nang makahanap siya ng pagkakataong umilag, agad siyang humanap ng pagkakataon para mahawakan ang mga ito. Nang mahawakan niya ang mga ito, ramdam niya ang panghihina ng mga katawan nito. Kahit anong gawing pagsuntok nito, hindi yun umubra sa taglay-taglay niya. Hinawakan lang niya ang mga ulo nito at naglikha yun ng hindi mapaliwanag na panghihina sa kanila.
May ilang lasinggo na noong napasuka dahil hindi kinaya ang enerhiyang dumadaloy sa kanyang katawan. Amang may likha sa lahat, patawarin niyo sana ang mga taong ito. Hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. At patawarin niyo sana ang mga ginagawa kong kasalanan. Wika niya habang napapikit. Makalipas ang ilang mga oras, biglang natigil ang kaguluhan. Nang biglang dumating ang mga taga-barangay, pinagdadakip nito ang lahat ng mga kasangkot at dinala sa kanilang hintilan upang makausap. Sumama naman itong si Chris ng malumanay at kalmado nang sa gayoy magawa niyang magpaliwanag sa kanyang panig. Panatag naman siya noon dahil hindi yun ang unang pagkakataon na nasangkot siya na sa ganong kaguluhan. Chris, bakit ka naman nasangkot sa kaguluhang ito? Hindi naman ikaw ang taong mahilig sa gulo, hindi ba? Wika ng isang tanod. Pasensya ka na Manong ha. May ginawa kasing hindi kaaya-aya ang mga ito sa lula ko. Ginulpi nila at pinagnakawan ang lula ko. Binaril pa nga ako sa isa sa mga yan eh. Buti hindi tumama. Paliwanag ni Chris. Matapos itong marinig ng tanod, nais nilang hintayin nila ang pagising ng mga lasinggo upang hingiin ang panig ng mga ito. Subalit sumapit na lamang noon ang madaling araw, hindi pa rin nagigising ang mga lasinggo. Dahil sa mga nangyari, napagpasyahan na lamang nilang pabalikin na lamang ang mga ito sa oras ng kanilang pagaling at pagising. Umuwi na rin si Chris noon para ipagpaalam ang mga nangyayari sa kanyang lula. Ilang araw pa ang lumipas, hindi pa rin sila pinagpatawag sa barangay. Akala ni Chris, ayos lang ang lahat. Subalit nagkakamali siya. Pagtungtong noon ng ikalimang araw, laking gulat na lamang niya nang merong pumasyal na isang tanod sa kanilang tirahan. Ikaw ba si Chris? Bungad na tanong nito. Oo, ako nga ho. Bakit? Anong sa atin? Sumama ka na muna sa akin sa barangay iyo. Naroon na ang mga taong nakalitan mo nung mga nakarang araw. Huwag kang mag-alala. Hindi ka nila masaktan. Paliwanag ng tanod. Matapos itong marinig ni Chris, agad naman niyang isinaayos ang mga gamit na kanyang dadalhin doon. Isinama na rin niya ang kanyang lula upang kahit papano ay meron siyang kakampi pagharap nila sa himpilan. Pagdating nila sa lugar, nakita na nga nila ang mga pagmumukha ng mga lasenggo doon sa barangay. Huli na nang malaman ni Chris na ang isa pala sa mga ito kadugo sa mga namumuno sa kanilang lugar. Nang mapagtanto niyang pagtulong-tulungan siya ng mga ito, wala na siyang nagawa kundi gamitin ang kanyang mutya. Alam niya ang kakayahan ng mutya ng durian pagdating sa pagpapaamo ng isang tao. Kaya yun na lamang ang nagsisilbi niyang alas upang makakuha ang inaasam niyang hustisya para sa kanyang lula. Sa paglipas ng oras, pumabor naman kay Chris ang hustisya dahil sa husay niyang magpaliwanag kung kaya't hindi umubra sa kanya ang mga lasenggo. Kung iisipin kasi, napakarami nang naiulat sa kanilang baryo ukol sa pag-amok ng ilan sa mga ito. Hindi na rin bago sa mga lalaking ito
ang masangkot sa ganong kaguluhan. Matapos ang mga kaganapan, sinintensyahan ng pagkakakulong ang lahat na lalaking nakaalitan ni Chris. Ibinilik naman sa kanyang lola ang ninakaw ng mga kalalakihan. Makalipas ang kaganapan na yon, naging tahimik na ang kanyang pananatili sa kanilang baryo. At sa pagpapatuloy ng kwento ay ang maganap na matinding digmaan laban sa mga hindi kilalang mga elemento. So mga kapatid, mga kaermitanyo, muli-muli ay nagbabalik tayo. Maraming salamat sa pakikinig ninyo at sana suportahan nyo pa rin ang ating mga video. Salamat.